guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ngayon ang gagawin natin pick a card po tayo. Ang tagal ko pong hindi nag-pick a card and then lately po kasi ang dami pong nag-request ng connecting with their loved ones. Sabi ko sa inyo, magaling po ako pagdating sa meditation, pagdating sa pagkonekta sa mga kaluluwa dahil ako ay psychic medium. Okay? At ito lang po, extended version po ng trabaho ko ang YouTube channel ko. Ang main na trabaho ko po kasi isa po akong online fortune teller dito sa Japan. Okay? Hindi po ako professional na YouTuber. Kaya nakikita nyo naman sa YouTube ko, hindi po ako everyday nag-upload ng sangkatutak na zodiac sign. Okay? At pera pa dyan, pinapakinggan ko po kasi ang mission ko. Kung ano ang sinasabi according to the divine order. Saka lang po ako kikilos. Okay? Ganun po talaga pag light worker. Hindi ikaw ang masusunod. Ang kaitaas-taasan ang masusunod. Kaya huwag kang maging intermitida. No? Kung yung iba sa inyo, tinatahak nyo na ang mundo ng spirituality. Kung sinasabi nyo na spiritually awakened na kayo, then makinig ka sa divine order. Okay? Hindi ikaw ang masusunod. Kaya huwag mo sasabihin na, ay may third eye ako, magaling ako, ganyan-ganyan, gumagawa ako ng kabutihan. Magkaiba po ang third eye at spiritual eye. Dahil ang taong may third eye, yes, nakakita niya ang hindi nakakita ng normal. Pero ang taong may spiritual eye or mas sinasabi nating single eye, meron niyang Christ consciousness. Kasi, masasabi ko na na-reach na kasi kahit ako. Na-reach ko na yung crown chakra and mas mataas pa sa crown chakra. Kaya meron na akong Christ consciousness. Kaya masasabi ko na citizenship na ako ng Kingdom of Heaven. Dahil kaya mo nang kumonekta sa pinaka most high living God. Okay? Yan ang pagkakaiba. At yung ibang mga may third eye, hindi nila alam yung sarili nilang buhay. Alam mo, magkikwento lang ako muna ha, para maintindihan nyo ang mga kaluluwa. Kasi hindi mo kailangang mamatay para lang pumunta sa higher dimension. Magkatagpo kayo ng katulad ng gagawin kong reading ngayon sa inyo. Kakausapin ko yung namatay nyong mga mahal sa buhay. Ngayon, pwede mo silang kausapin kapag na-reach mo na ang tinatawag kong Christ consciousness, ang crown chakra. Lahat ng mga naging spiritually awakened na tao na may mataas na vibration frequency, hindi lang basta third eye, may kakayahang kumonekta. Magiging psychic medium ka na. Telepathic kayo. Kaya yan ang ginagawa kong serbisyo. Isa yan sa serbisyo ko. At kung magtitiwala kayo, yan ang pamamaraan ko kasi is through meditation. Kasi magaling ako sa meditation, Hindi talaga ako gumagamit ng baraha. Gumagamit lang ako ng baraha dahil nasa YouTube channel ako at pag during ng session ko, meron akong pinapakita sa inyo. At least meron kayo nakikitang image, Pero ang totoo niyan, through meditation ako at through telepathy kami nag-uusap. Minsan nagpapakita sila dito sa loob ng bahay ko, pero hindi nyo naman nakakita. Kaya need ko po ang picture kung sino ba yung pumanaw na kamag-anak nyo, yung picture nila, yung full name nila, syempre yung gender nila, at yung date of birth, at yung date of death nila. So, 5 lang yan ang kailangan ko, And then, kukonektahin ko sila. And then, also, kung meron kayong katanungan, pero huwag naman po kayo magtanong na kung nasaan ang pera, kung nasaan ang mana, sino may dala ng titulo. Kasi ang mga taong namatay na, wala na pong pakialam sa material na, sa pera, sa mga material na bagay. Wala na po. Unless na lang kung merong papayagan sila ng Panginoon, na kailangan, may yan so very rare lang yung napapanood nyo sa meron kasi nagsasabi, ay, yung namatay kong ganito, nagpakita ng yung pera, gano'n. Sigurado ka ba na yun talaga ang nagpakita sa'yo, Kasi ang mga namatay na tao, wala na silang pakialam sa pera. Alam na nila kung ano ang tunay, yung totoo na tayo. Kahit ako, alam ko na rin. Kaya nga hindi na ako masyadong obsessed sa material na bagay, obsessed sa pera, which is kung ano yung order, divine order, yun ang ginagawa ko. Kahit nasabihin yung konti lang ang views ko, it's okay. Kaya ako, malakas ang loob ko dahil may humahawak sa akin na divine, 'di ba? Yung most high living God. Sa kanila ako nakakapit, sila ang humahawak sa akin.
Kaya yung mga chosen one, immune na kayo sa mga tao nagpapalipad hangin. Hindi na kayo tatablan yan. Dahil isipin mo na lang kung anak ka ng presidente, kung anak ka ng emperor, napapaligiran ka ng mga bodyguard. Kaya kahit sino man ang umano sa'yo, meron kang naka-guard sa'yo. Kaya yung mga tao nagpapalipad hangin sa'yo, hindi ka, ano yun mo yan? Mga kawawa lang yan. Just ignore. Pero makikita mo, yung time na nag-orasyon sila, nagre-ritual sila, nag-aano sila para tirahin ka, makikita mo yun, mapapanood mo yun sa iyong third eye, sa iyong spiritual eye. Pero hindi ka tatablan. Okay? Bakit? Kasi you are showered by the blood of Jesus. You are purified, you are renewed, may bago ka ng soul, malinis ka na. Okay? Kaya free of suffering ka na. Kaya yung mga yan, yung mga spiritually awakened daw sila na hindi pa umaabot sa mataas na vibration frequency, at yung iba naman na sinasabi nila may third eye sila, oo, pero negatibo sila, hindi sila light worker. So ganyan yan guys, ano? And then gusto ko sana explain din sa inyo ito, no, yung mga nag-order ng Power Stone bracelet ko, no, lalo na sa outside Japan. Gumagawa po ako nito, nagpapadala po ako, which is eto po ang tracking number. So, i-register ko po ang inyong name sa post office, then yung name ko rin, and then dito lalabas ang tracking number. At kukuhanan ko po to ng screenshot at ipapadala ko po sa inyo para matrace nyo po kung nasaan ang pakete. Okay? Yung mga nag-order po ng Power Stone bracelet ko, maraming salamat. At ngayon po, eto lang po eto lang, dalawa na lang natitira. Ito po ang available. At yung mga nag-order po ng butterfly, pasensya na po ha, gagawa pa po ako. Pero ngayon, busy po kasi ako sa katulad nito, dito po sa pag-upload ko ng YouTube channel ko, and then sa mga nagre-request din po ng connecting with your loved one, connecting with your spirit guide. Then ako ang messenger. Okay? So ngayon, yan ang aalamin natin, ano? Aalamin natin ang mensahe ng inyong mga pumanaw na mahal sa buhay. At katulad ng sinasabi ko sa inyo, magaling ako sa pag-meditation dahil na-reach ko na ang Christ consciousness. At hindi lahat ng taong may third eye ay naaabot yan. Ano? Kaya karamihan talaga sa mga taong may third eye, hindi nila alam kung ano ang kapalaran nila. Yan ang malaking pagkakaiba ng taong may spiritual eye na may Christ consciousness sa taong may third eye na mababa ang vibration frequency. Tandaan nyo lang po yan, ano? Kaya kung pupunta kayo sa manghuhula, mas makakabuti na alamin nyo kung yung manghuhulang yun is light worker. Okay? So, hindi naman lahat ng masasabi kong kaganapan or kapalaran mo ipapaalam din ng universe or ng Panginoon. Pero karamihan sa mga spiritual ay talagang divinely guided at talagang binibigyan ako ng divine order ng the most high living God. Kasi ang mundo na iniikutan ko sa higher dimension at dito sa 3D, sa lower. Mababa ang density kasi ng mundo natin, ano. So, yan po yan, ano. Para tumaas ang vibration frequency nyo, kailangan nyo talaga magkaroon ng sundin nyo yung sinasabi ni Jesucristo, righteousness at yung mga rules and regulation na nakasulat sa Biblia. Kung Kristiyano kayo, kung hindi naman kayo Kristiyano, kung ano man ang relihiyon nyo, kung anong Biblia ang ginagamit nyo, pwede nyo rin basahin ang Bhagavad Gita, mag-aaral kayo kay Buddha, sa Buddhism, Hinduism. Okay? Merong mga ganyan din. So ngayon, nag-meditation ako kanina, ano, at kinausap ko ang mga kaluluwa nyo, at sabi ko nga, expert ako sa pakikipag-communication sa mga kaluluwa. Kasi minsan during ng session ko sa client ko, ano, at during ng session namin, pumapayag po ako na yung kaluluwa pumasok sa katawan ko. Hindi lahat pinapayagan ko. Depende sa kliyente ko. Depende rin sa kaluluwa. At maraming mga nagsasabi sa akin ng mga taong may third eye, naku, ay ko, delikado yung ginagawa mo. Wag mo. No, hindi delikado. Kapag ikaw ay divinely guided, anong delikado doon? At lahat ng mga nangyayari sa akin, lahat yan yung ginagawa ko, may divine order yan. Kaya yung mga kaluluwa rin, kaya sila nag-request sa akin ng gano'n dahil may divine order sa most high living God. Kaya walang problema yon.
Pero kapag ikaw ang taong may third eye, mababa ang vibration frequency mo, mag-ingat ka na lang. Dahil malaki ang pagkakaiba natin. Ako, mataas ang frequency ko, ang vibration frequency ko. Kung ikaw ang dark worker, mag-ingat ka na lang. Okay? So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo, no? So, may malay ka man o wala, ano? Hindi by accident ang pagtagpo mo dito sa aking channel. At kanina sa pagme-meditation ko, alam mo, palagi akong ganyan, ano? Umiiyak ako pag nakakausap ko yung mga kaluluwa. At syempre, empath ako. Nararamdaman ko yung sama ng loob nila, yung lungkot nila, lahat-lahat yun nararamdaman ko. Kaya nga, yung iba sa kanila, dahil syempre nararamdaman ko yun, pumapayag ako magpapasok ng yung kaluluwa nila pumasok sa katawan ko. So, binibigyan ko sila ng pahintulot doon, ano? Pero hindi lahat, katulad ng sabi ko sa inyo. So, ngayon, pick a card tayo, ano? So, kayo na nanonood ng video ito ngayon, so, merong SGM or card 1, card 2, card 3, pero pareho kong gagamitin yan, ano? At gusto ko lang sabihin sa inyo na isipin nyo kung sino, una-una kung sino yung taong mahal nyo na pumanaw, kung sino man yun, na gusto nyong makakamit ng mensahe mula sa kanila. Isipin nyo yan, okay? Ipikit nyo yung inyong mga mata at isipin nyo. At isipin nyo yung taong mahal nyo sa buhay. Okay? Yung pumanaw na mahal nyo sa buhay. Ipikit nyo ang inyong mga mata. Ibibel ko lang ito. Okay? At isipin nyo na during nung nasa ospital, bago nawala, bago namatay, or kung hindi sa ospital, sa bahay nyo, o yung mahal nyo sa buhay na comatose, na hindi man lang kayo nakapagpaalam, wala silang kamalayan, kahit na kausapin nyo sila, hindi sila makasagot. Okay? So, aalamin natin kung ano ba ang mensahe ng mga mahal nyo sa buhay na pumanaw at ano ang iniisip nila bago sila namatay at napunta sa langit. Okay, number 1, card number 1 or letter S. Sa mga pumili ng letter S, shuffle ko lang ang baraha nyo, ha. Kukuha lang tayo ng baraha. Oh, sun. Bushfires. Strength in doing nothing. Wait. Ang dami lumabas na baraha. Lahat ito babasahin ko. Eliminate distractions. And then, you create your own reality. You can radically change your results. Uy, ang ganda ng bulaklak ko dito. Ano sila? Oh. Okay. Masasabi ko, itong person na to, no, na, I'm sorry, namatay na pumanaw. Napakabait. Napakabait na tao nito, ano. Napakabait ng pag-uugali niya. Kung makikita mo, pareho silang, eto sun, di ba? Nag-aapoy, nagiinit. Ito rin may kangaroo. Kita mo, nag-aapoy, nagiinit din. So, very passionate itong taong ito. And sabi ko nga, mabait itong taong ito. Masasabi kong palasimba, madasalin, or
Masasabi ko na itong taong ito is matulungin. Inuuna niya ang ibang tao bago ang sarili niya. During nung nabubuhay siya ha. Lagi siyang nag-aalala, puno siya ng pag-aalala, palagi kanyang iniisip kung okay ka ba, kung kumain ka na ba, or kung may pamasahe ka sa school, kung saan ba, sa trabaho ba, or kung wala ka bang nakaaway. Palagi kanyang iniisip, palagi siyang nag-aalala. Natataranta siya during nung buhay pa siya, ano? Hindi siya mapakali. Palagi kang inaalala. Lagi na lang siya nag-iisip ng kung ano-ano sa'yo. Dahil sobrang mahal ka ng taong ito. Sobra-sobra na nag-aalala siya sa'yo. Mas inuuna niya ikaw, mas inuuna niya yung mga tao na humihingi sa kanya ng tulong, mga tao sa kapaligiran, baka yung iba niyo pang kamag-anak, pamilya, at mas binibigyan kanya ng importansya kaysa sa sarili niya. Ano? Ganyan ang pag-uugali nitong taong ito. Napakabait ng taong ito. At nung time na nabawian na siya ng hininga at umakyat siya sa langit, nakita niya na ang liwanag, napakakalma ng kanyang katawan. Napakakalma ng kanyang pakiramdam. Pero during ng kanyang paghiwalay sa kanyang katawan, may bigla siyang naisip. Kumbaga, nanumbalik yung I'm sorry, ganyan ang nangyayari sa akin pagka I'm sorry guys ha. Kakain lang ako ng asin. Pyramid na asin to. I'm sorry. Ganyan talaga ang nangyayari sa akin pagka gumagawa ako ng connecting with your loved ones. It's either na sisinukin ako, yung boses ko mamamaos, minsan nasasamid, ganyan talaga. I'm sorry ha. Pasensya na. Okay. Tingnan mo yung yung bilog, para siya nag-time travel dito. Pumunta na siya sa ibang dimension. Doon na siya. Ngayon, by the time na humiwalay na ang kaluluwa niya, pasensya na guys ha, tinutunan ko kasi asin sa dila ko, kaya medyo yung pananalita ko medyo, para akong kumakain ng asin. So, napakakalma ng katawan niya, yung kaluluwa niya umalis na, iniwan ng katawan. Kalmado siya, kalmado ang kanyang pakiramdam. Pero, during ng kanyang paghiwalay sa katawan niya, may bigla siyang naisip. Kumbaga, para siyang back to the future ang nangyari. Naisip niya yung past, yun ang nangyari nung time nang nabubuhay pa siya. Kumbaga, nanumbalik ang kanyang mga alaala dito. Naisip niya na sana nung bata pa siya, ganito yung ginawa niya, meron siyang ginawang ganitong bagay, meron siyang ginawang gano'n, pero, panunumbalik lang yun. Ganun naman parang bigla ang nag-review siya sa lahat ng mga kaganapan na nangyari sa kanya. Which is ganun na nangyayari sa kanya. Pero, hindi ko nakakita sa kaluluwang ito ang pagsisisi. Siguro, mga 10 years ago, bumalik siya. Hindi ko alam kung ilang taon itong kaluluwang ito, dahil hindi naman ito para lang sa iisang reading, sa isang kaluluwa, take what resonate, So, yung mga kaganapan niya 10 years ago, nagbalik pananaw siya doon. Naalala niya yun instantly, para siyang nag-life review. Baka yung iba sa inyo, teenager, yung iba naman, batang-bata pa talaga. Yung iba, binata pa, during ng kabataan niya, kadalagahan niya. So, nag-life review siya. Sinasabi niya mismo sa sarili niya na sana yung mga panahon na yon mas ginawa ko ng maayos, or mas nagpakasaya ako, nag-enjoy ako, at hindi sana ginawa ko yung gusto ko nung time na yon. Kasi mukhang marami pa siyang gustong gawin, pero hindi siya nagsisisi. Hindi rin siya nanghihinayang.
naisip niya lang kahit na papaano nasiyahan sa ginawa niya during nung buhay pa siya. Kung anong desisyon ng binitawan niya, kung ano yung mga bagay na pinili niya, kontento siya sa ginawa niya yun. Kaya sinasabi niya sa sarili niya, naging mahirap man ang karanasan ko, ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para sa sarili ko. Kaya kalmado ako, tanggap ko ang lahat, mga kaganapan, nangyari sa akin, mga karanasan ko, na nabuhay ako dito sa mundong ito, at doon siya, umakyat na siya. Ganon kaano ang kanyang enerhiya, ang kanyang kaluluwa. At alam mo no, letter S or card number 1, itong mahal niya sa buhay na pumanaw, nung nabubuhay pa siya, ang kanyang pag-uugali, matulungin ito. Matulungin tao, matulungin sa kapwa, uunahin niya talaga kayo, uunahin niya yung mga tao sa kapaligiran niya, bago talaga ang kanyang sarili. Ganon siya kainit tumulong sa tao. At ang isa pang ugali niya, meron siyang gustong gawin bagay or landas or tao. Ang kaso, ibang landas ang tinahak niya. Ibang tao ang nakasalumuhan niya. Itong person na to kasi masyado sang, ayan, nabubulol ako. Pasensya na. Masyado siyang serious sa buhay niya. Kaya kahit na alam niya na may dapat siyang tahakin na landas, hindi niya tinahak yun. Dahil, kumbaga, mas inuuna niya yung mga tao. Inuuna niya kayo. Yung mga nasa paligid niya. Kaya, nung time na napunta na siya sa langit, nagbalik pananaw siya. Nag-throwback siya dito. Iniisip niya kung wala na bang naging option nung time na yun? Or kung yung option na yun na meron siya, kung yun ba ang pinili niya, matutuwa ka ba? Magugustuhan mo ba? Marami siyang ganong klaseng tino-throwback. Kasi wala itong ibang iniisip kundi ikaw lang eh. Ikaw lang ang nasa isip nito. Parang binabalik-balikan niya yung mga kaganapan sa inyo. Ikaw kasi card number 1 or letter S para sa nawala mong mahal sa buhay. Tingin ko meron kayong similarity ng pag-uugali nito. Para siguro pareho kayong seryoso sa buhay, pareho kayong nagsusumikap, kahit sa anong larangan, kahit sa anong buhay ang meron kayo. Kaya naman, itong kaluluwa na ito na pumanaw, na itong mahal nyo sa buhay, sinasabi niya sa iyo na walang masama na maging seryoso sa buhay. Basta ang nais niyang gawin mo, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. At ang gusto niyang gawin mo lang yung makakaya mo. Napakabait ng taong ito. Kasi kahit na kaluluwa na siya, talagang iniisip ka pa rin niya, letter S. Nung nabubuhay siya, sobra-sobra ang pag-aalala niya sa iyo, hanggang sa dulo ng kanyang hininga, talagang nag-aalala siya. Ikaw ang nasa isip niya, ikaw pa rin ang inaalala niya. Imbis na siya, let's say kung nasa ospital siya, mawawalan na nga siya ng hininga, kumbaga, critical na nga yung sitwasyon niya, kung ano mang sitwasyon ang meron siya, hindi niya iniisip yun. Instead, ikaw ang iniisip niya. Palagi siya nag-aalala, iniisip ka niya. Yun na ang oras na humiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan niya. Ang tanging gusto niya na gawin mo lang ang kaya mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. Yan ang mensahe ng barahang ito. Ano bang gagawin natin dito? Ganyan na lang siya. Kukuha pa ako ng baraha para alamin natin kung ano ang mensahe ng mahal niyo sa buhay na pumanaw. Tingin ko ganito siya. Para nakikita niyo pa rin. I'm sorry. Letter S, dyan ka muna. Ayan. Ano ang mensahe ng taong pumanaw? Ay, meron na nalaglag. Truth be told. Merong ayan.
Fork in the road. By the book. Okay, so meron ka ditong truth to be told, fork in the road, heart, time, desert. Ang mensahe ng taong ito, no, na pumanaw, letter S, sinasabi niya sa'yo na mahalin at alagaan mo ang sarili mo. Okay? Gawin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. At huwag kang palaging maghabol sa oras. Okay? At hindi malungkot ang buhay. Kahit na siya, nung nabubuhay siya, hindi siya, oo, may mga pagsubok, mayroong sari-sari ang mga nararanasan, pero hindi siya nakaramdam ng lungkot. At huwag ka rin makaramdam ng lungkot dahil wala siya. Ang tanging gusto niyang gawin mo, dahil wala na siya sa piling mo, sa tabi mo, mahalin mo at alagaan mo ang sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kung sa tingin mo na ikaliligaya mo yung mga pinili mong desisyon, doon ka, yun ang tahakin mo. Yan ang sinasabi sa iyo ng mahal mong pumanaw. Okay? Hindi ko alam kung magulang mo to, karelasyon mo ba, anak mo ba, pero ito ang kanyang mensahe. Kaya kung sa tingin mo naliligaya ka, kung saan ang pinili mong desisyon, tao, lugar, gawin mo. Kasi para sa kanya, hindi ko kasi yun nagawa. Kaya nais kong gawin mo. Paligayahin mo ang sarili mo. Tingin ko kasi parehong-pareho kayo ng pag-uugali ng person na to, no? Ng itong pumanaw yung mahal sa buhay. Kung siya mabait, ikaw rin letter S, mabait ka rin. Inuuna mo siguro ang iba bago ang sarili mo. Which is maganda naman sa tingin ko. Yung ganyang klaseng pag-uugali mo, letter S or card number 1. Pero ang nais ng mahal mo sa buhay na pumanaw, itong kaluluwa, gusto niya magsaya ka. Gawin mo kung ano ang nagpapasaya sa'yo. At gusto niyang ipaalam sa'yo na lagi kanyang pinapanood. Lagi kanyang, walang oras na wala siya sa tabi mo. Palagi. Kasi dito lang sa mundo natin may oras, pero sa langit walang oras yan. Kaya nga 'di ba pag nag-astral projection ka, walang time. Okay? Walang time and space yan. Kaya anytime kung nasaan ka man naroon, palagi kanyang sinusubaybayan. Palagi siyang nasa tabi mo. Pinapanood ka niya. Ganyan kanya kamahal. Kaya gusto niya magsaya ka, gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Okay? Kaya kung meron kang pinagdadaanan, huwag kang malungkot kasi palagi kanyang pinapanood mula sa langit. Kapag umiiyak ka, kapag pagod na pagod ka na, kapag may ginagawa kang bagay tapos nalilipasan ka ng gutom dahil sa sobrang busy ka, maraming oras dito, no? Sobrang busy ka siguro sa trabaho mo. Alam niya yun, lahat alam niya yun. Dahil malamang may kailangan kang bagay na unahin kaysa sa kumain or kung ano man ang gagawin mo. Kaya sobrang nag-aalala itong mahal mo sa buhay na pumanaw, card number S. Sinasabi niya sa'yo na okay ka lang, pero hindi mo siya naririnig. Pero kino-comfort ka nito, inaalagaan ka nito. Sinasabi niya, hindi mo naman kailangan pahirapan ang sarili mo. At alam mo, humihiling din siya sa Diyos na naway marinig mo ang kanyang mga sinasabi. Maramdaman mo ang mga kanyang paalala, yung mga words na sinasabi niya na, syempre, isa na siyang kaluluwa. Ikaw, hindi ka naman psychic medium. Hindi mo naririnig yung kanyang mga mensahe. Ngayon, yun ang gusto niyang i-request sa Panginoon na naway magkaroon ka ng kamalayan, maramdaman mo man lamang siya na nasa tabi mo siya. At ang isa pang mensahe niya sa iyo, hindi mo kailangan isakripisyo ang sarili mo. Alam mo, itong taong pumanaw na ito, itong kaluluwang ito, palagi siyang nasa tabi mo. Palaging nag-aalala. Pero
Kung ikaw ang nakangiti, masaya siya para sa'yo. At yun ang nais niyang ipagpatuloy mo. Ang maging masaya ka, gawin mo ang bagay na gusto mo, hindi mo kailangan magsakripisyo. Kaya nakakaramdam din siya ng ginhawa kapag nakakita niyang masaya ka, ano, kapagka palagi kang nakangiti, masaya siya. Kaya 'pag may problema ka sa tao, sa pamilya, sa trabaho, palagi niyang pinapanood yun. Palagi siya nag-aalala sa'yo. Alam mo, card letter S ang mga namatay natin sa buhay, nakakaramdam din sila ng kalungkutan. Nalulungkot din sila kahit papaano, kahit na sabihin mong kaluluwa sila. Ang mga namatay natin kasi meron pa rin naman silang damdamin. Kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman nila. Kasi kung malungkot ka, malungkot din sila. Kahit na sabihin mong kaluluwa sila. Kasi nga meron silang pagmamahal at napaka-empath nila, yung mga kaluluwa. So, ang gusto ng kaluluwang ito, card number S, gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo, bigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo, importansya. Kung iniisip mo na yung iba sa inyo siguro gusto mo ng manalo sa loto or maging mayaman, maging tumira ng magandang bahay, gorgeous life, para sa kaluluwang ito, malamang meron ka kasi ganong pangarap at alam yan ng kaluluwa, itong kaluluwang pumanaw na mahal mo sa buhay. Pero hindi niya gusto mo na mata mo yun. Okay? Ang tanging gusto niya, huwag kang maghirap. Pero hindi niya sinasabi na manalo ka sa loto. Huwag kang magsakripisyo sa sarili mo, huwag mo isakripisyo ang sarili mo sa mga kung anong bagay-bagay. Pero huwag ka rin maposes sa material na bagay. Instead, ang nais niya, magkaroon ka ng kapayapaan, makaranas ka ng kasiyahan, makontento ka sa buhay mo. Ang tanging gusto niya, makita kang nakangiti. Nagkakasundo kayo na mga naiwan niya. Ayaw niya na mag-aaway-away kayo sa kayamanan, sa pera, or kung saan man. Hindi niya inaasahan, hindi niya gusto yun, mag-aaway kayo sa material na bagay. Ang nais niya, magkaroon kayo ng kapayapaan, magkasundo kayo, maging masaya kayo, makontento kayo kung ano man ang meron kayo sa naiwanan niya sa buhay niyo, or kayong mga naiwanan niya, makontento kayo. Hindi mo kailangan mamuhay ng gorgeous life. Ang nais ng kaluluwang ito, contentment, makontento kayo at namnamin nyo kung ano ang meron kayo, yung moment nyo, yung mga oras na nalalabi nyo dito sa mundong ito, namnamin nyo. Kasi siya, oo, kontento siya sa nangyari sa buhay niya, pero meron siyang nagbabalik pananaw siya. Meron siyang time na sana ginawa ko to, sana meron akong ibang option, sana so ang gusto niya ngayon mangyari para hindi rin kayo hindi naman pagsisisi, pero gusto niya hangga't maaari na andito kayo sa mundong ito, namnamin nyo yung oras na naandito kayo. Makontento kayo, maging masaya kayo, bigyan nyo ng laya ang sarili nyo. Huwag nyong itali dahil lang sa pera. Huwag kayong magtalo-talo dahil lang sa material na bagay. Yan ang nais ng person na to. Ng kaluluwang ito. So, makontento kayo. At kung merong, kasi ang hinahayag ng kaluluwang ito, ang tunay niyang damdamin kasi, gusto niya, kayo rin ganun. Kung ano man yung nararamdaman nyo sa bawat isa, ihayag nyo. Iparating nyo. Kasi malamang na siya, during na nabubuhay pa siya, hindi niya naihayag yung pagmamahal niya, hindi niya naihayag yung tunay na nararamdaman niya. Kaya yun ang gusto niyang gawin nyo na kung ano man ang nararamdaman nyo, mag-usap kayo, ihatid nyo yung tunay na nararamdaman nyo. At siguro masasanay din kayo na wala na siya sa araw-araw na buhay nyo, sa kabuhayan nyo. Huwag nyo lang kalimutan, basta magpasalamat kayo. Pasalamatan nyo ang bawat isa at pasalamatan nyo din itong kaluluwang ito kasi binibisita kayo nito.
Kaya sinasabi nito na nasa tabi mo ako. Ginagabayan kita. Sana kung nandyan ako, mararamdaman mo ako, di ba? Pero wala na ako sa tabi mo. Kaya, kung buhay lang ako, normal sana tayong makakapag-usap. Maririnig mo sana ang sasabihin ko. Pero wala na ako, kaya ingatan mo na lang ang sarili mo. Lalo na ang health mo. Ingatan mo. Yan ang mensahe ng kaluluwang ito. Kaya letter S, ito ang mensahe na nakuha ko sa pumanaw mong mahal sa buhay. At pasensya na ha, ganyan talaga ako pagka connecting with your loved one. Talagang yung boses ko, nasasamid ako. Kaya palagi akong merong nakastock na kahit sabihin mong YouTube channel lang to, walang ano dyan. Kasi ang kaluluwa at ako, psychic medium, anytime kami nagko-connect kami, wala kayong alam dyan. Hindi kayo nakakita. Pero ganyan po ang nangyayari behind the scene. Okay? So, letter S or card number 1, ito ang mensahe ng iyong pumanaw na mahal sa buhay. At ikaw na ang bahalang umintindi. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling, nakikita mo yung baraha na ay mukhang ito ang mensahe sa akin, ikaw na ang mag-validate. Walang problema yan. Ha? Okay? So, card number 1, letter S, I'm sorry. Nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe or kung gusto nyo mag-avail ng aking ganitong klaseng serbisyo, which is actually, hindi talaga akong gumagamit ng baraha. No? Through meditation po talaga ako. So, kontakin nyo lang po ako. At i-assist ko po sa inyo yung price at kung ano ang dapat kailangan na isend nyo sa akin. Okay? So, namaste po. Bye-bye. Okay, so pumili naman ng letter G. Ibebel ko lang ito ha. Okay. So, aalamin natin ang mensahe ng inyong pumanaw na mahal sa buhay. Katulad ng sinasabi ko na magaling ako sa pagme-meditation. Ano? Dahil na-reach ko na nga ang Christ consciousness. Kaya ngayon, ito ang ibibigay ko sa inyong reading. Basically, hindi talaga ako gumagamit ng baraha dahil lahat ng kasagutan ay nasa loob ng utak ko. Dahil telepathy po kami sa mga kaluluwa. Ano? Ngayon, ipikit nyo po ang inyong mga mata at isipin nyo kung sino yung taong pumanaw na mahal nyo. Isa lang po ha, isa lang. So, alamin natin kung anong inisip ng kung sino man yung pumanaw na kaluluwa na mahal nyo sa buhay, kung ano ang iniisip niya bago siya namatay, bago siya napunta sa langit. Okay, aalamin natin sa ating baraha. Oops. At saka pasensya. Ayan. North. Okay. Meron tayong volcano. North volcano and west. North volcano and west. Careful ko lang ito ha. Don't run from darkness. Turn your worry into wonder. Soul alignment, it's time for a radical change. Okay, tabi lang natin ito. Okay, so nakakita ko sa barahang ito, itong pumanaw mo, no, letter G, itong pumanaw mong mahal sa buhay, hindi mali ang kanyang desisyon para sa kanya. Hindi siya nagkamali. Kung ano man ang desisyon ng ginawa niya, kung ano man ang direksyon ang tinahak niya habang nabubuhay siya. Para sa kanya, ni isang pagsisisi, wala yun. Akala mo siguro meron siyang pagsisisi. Wala. Hindi siya nagsisisi.
or wala siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya sa buhay niyang tinahak. Kung ano man ang buhay niyang tinahak, hindi niya pinagsisisihan yun. Wala siyang nararamdaman ng ah, pagkukulang or kung ano man. Maaaring itong pumanaw na mahal niya sa buhay, letter G, number 2, card number 2. Marami siyang naging karanasan, sari-saring tao ang nakasalamuha niya, mga problema na pinagdaanan, pero never ever siyang nakaramdam ng guilt or regret. Para sa kanya masaya siya. Kasi nagawa niya ang gusto niya at ang kaluluwa niya kalmadong umakyat sa langit. Kaya naman, nung time na nawala na siya ng hininga, tinanggap niya ng bukal sa kalooban niya yung kanyang paglisan. Nang dumating na yung liwanag, hinayaan niya na yung kaluluwa niyang umakyat, lisanin ng katawan niya. Hindi siya nagsisisi. Kaya nga lang, ang nais ng taong ito, itong kaluluwang ito, sana mas nakapag-spend tayo ng matagal na panahon, nagsama tayo. Gusto niyang makita na yung pagmamature mo, yung paglaki mo. Kaya naman sa parte niya, nakakaramdam siya ng kalungkutan. Kasi iniwan ka niya. Gusto ka pa niyang kapiling. Gusto ka niyang alalayan, alagaan sa paglaki mo. Gusto niyang maging takbuhan mo o may problema ka. Pero, nakakaramdam lang siya ng kalungkutan sa mga ganong parte. Kasi iniwan ka niya. Gusto ka pa nitong makapiling, letter G. Gusto ka niyang alalayan. Gusto ka niyang nasa tabi mo siya. Kung ano man ang meron kang problema, gusto niya siya ang maging takbuhan mo. Masasabi ko na yan ang numero 1 na pag-aalala ng kaluluwang ito. Yung iniwang ka niya. At itong kaluluwang ito, nag-aalala rin siya sa future mo, letter G. Iniisip niya kung may mga, kung kaya mo bang mabuhay mag-isa, Ayaw niyang maghirap ka eh. Ayaw niyang makaramdam ka ng pasanin. Kaya masasabi ko, yan ang pinaka-disappointment ng taong ito. Pero yung kaluluwa niya, umalis na. So, yan lang ang nararamdaman niyang kalungkutan. Kasi iniwan ka niya mag-isa. At dahil nasa langit na siya, hindi ka na niya magabayan tulad nung nasa lupa siya. Hindi na kayo makapag-communication tulad nung nasa lupa siya. Pero alam mo, letter G, wala siyang pagsisisi sa buhay niya. Sa landas na tinahak niya during nung nabubuhay pa siya. Ang tanging hindi lang siya kontento, yung iniwang kanyang mag-isa. Kaya meron siyang panalangin. Lalo na nung bago siya nawala ng hininga, parang sabi niya sa sarili niya, sana man lang, bigyan man lang siya ng extension, yung parang visa. Konting pahabain lang ng konti. Makita man lang niya yung pagmamature mo, paglaki mo. Just like kung mag-ina kayo, kung nanay mo to. Pero sinasabi niya, kahit wala naman ako, kaya mo naman. Kasi, syempre anak kita. Kumbaga, like father, like son, like daughter, like mother, like daughter, yung parang ganun. Kanino ka pa ba magmamana? Di sa akin. Kaya naman, nung humiwalay na yung kaluluwa niya, pinapaalam niya sa sarili niya, okay lang siya kahit wala ako. Kaya naman niya ang sarili niya. Kaya, okay, iiwan ko na siya. Aalis na ako. Yun ang time na pumunta na siya sa langit.
Yun ang time na pumasok sa isipan niya na, sorry ha, naiiyak ako sa ano mo sa reading mo. Alam mo ganito talaga ako talaga, letter G, I'm sorry ha. Hindi ko alam pag eto YouTube channel lang 'to, pero pagkaharap ko ang client ko talagang humahagulgol talaga ako kasi yung kaluluwa mismo nararamdaman ko talaga yung lungkot nila. Kaya katulad kanina kay letter S, nasamid ako. Sa inyo naman dito, sobrang naiiyak ako. Kasi gano'n ang mga kaluluwa talaga, kung ano yung nararamdaman nilang lungkot, pinaparamdam nila sa akin. Kaya alam ko yung nararamdaman nila na hindi nila kayang iwan kayo dahil sa sobrang pagmamahal nila sa inyo, sa sobrang pag-aalala. Pero alam nila na oras na nila. Kaya nga, papayag na siya na iwan ka niya at naniniwala siya na kaya mong mag-isa. Kung ano man ang pagsubok na darating sa iyong buhay, makakayanan mo siya. Pero hindi naman siya mawawala totally sa paligid mo, sa tabi mo. Naandyan siya, gagabayan ka niya. Sorry naiyak ako tuloy. Okay, so alamin na lang natin kung ano ang mensahe. Iba pang mensahe. Balasahin ko lang yung baraha mo ha. Naninigas yung balikat ko Kailangan mag-stretch. Flexible. Poised. To the sea. Strength. Life purpose. Prosperity. Ang nakakita ko sa baraha na ito, no, letter G, meron tayong flexible, poise, to the sea, strength, life purpose, prosperity. So nakakita ko dito, maliit na detalye. And then, dahil nga may strength, so masasabi ko na kailangan mo dito ng lakas. Ito ang isang mensahe. Kasi tingin ko sa'yo, letter G, maselan ka. At alam ito ng kaluluwa na ikaw ang tipo ng tao na yung maliliit na detalye, sensitive ka siguro. Kaya ang mensahe ng kaluluwa sa'yo, ikaw ang tipo ng tao na mahilig mamroblema. Halos lahat na ata ng problema inaako mo. Palaisip, at masyado kang maselan, sensitive. So, konting bagay lang, iniisip mo. Hanggang sa hindi ka na makatulog, sa kakaisip, nawawala na yung lakas mo, maliit na problema lang para sa'yo, mabigat na. Parang ganun ang mensahe ng kaluluwang ito. Kaya naman sobra-sobra ang pag-aalala nito sa'yo. Kasi ini-stress mo ang sarili mo sa maliit na bagay lang. Pinapalaki mo. Kaya naman sinasabi sa'yo, no, huwag kang mamroblema. Kaya pala meron kang flexible. Flexible at saka poise. Huwag kang mamroblema. Huwag ka nang mag-isip na mag-isip. Yan ang gustong mangyari ng kaluluwa. Yan ang mensahe ng mahal mo sa buhay, na pumanaw, Gusto ng kaluluwa na mabuhay ka ng malaya, masagana, may lakas ng loob. Alam mo yung mismong sarili mong layunin.
Yan ang gusto niya. Hindi yun namomroblema ka sa buhay ng iba. Na halimbawa merong nagkonsulta sa'yo na may problemang ganito, ganyan, tapos ikaw ngayon ang nag-iisip. Ikaw dinadala mo yung problema ng tao. Hindi mo kailangang mamroblema dahil problema nila yun. Nagkonsulta sila sa'yo pero hindi mo kailangang stressin ang sarili mo. At kung meron ka mang maliit na problema, huwag mong poproblemahin ng halos hindi, lupaypay ka na rito eh. So yun ang ayaw mangyari ng kaluluwang ito. Gusto niya mabuhay ka ng malaya, masagana. Ayaw ng kaluluwa na nakikita ka na pag-uwi mo sa bahay malungkot ka, yung parang pasan mo yung mundo. Ayaw niya yun. Kasi pati siya nahihirapan din. Nabibigatan siya sa'yo. Kaya ang nais ng kaluluwa, bigyan mo ng laya ang sarili mo. Nagigitnaan ka dito. Kaya bigyan mo ng laya ang sarili mo at pasayahin mo ang sarili mo. Sinasabi na hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Ang gusto niyang sabihin, yung kung meron ka bang nahihirapan ka sa buhay mo, kausapin mo siya. Kahit hindi mo siya nakakita. Yun ang gustong mangyari ng kaluluwang ito. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Kung nahihirapan ka, bakit hindi ka humanap ng taong magbibigay sa'yo? Kasi hindi mo siya naririnig, di ba? Kahit nakausapin ka niya. So, ba't hindi ka humanap ng taong makakausap mo, makakapagkonsulta ka, or humanap ka ng bagay na hindi magpapahirap sa'yo? Yun ang mensahe niya sa'yo. At saka, alam naman ng kaluluwa na may mga problema talaga tayong mga tao dahil siya rin galing siya rito, di ba? Tao, trabaho, pamilya, pakikisama sa mga tao. Alam niya na yan. At alam din niya na marami kang dapat na pakibagayan. Pero, ang tanging hiling ng kaluluwang ito, no, letter G sa'yo, no, maging masaya ka. Alisin mo ang pagiging overthinking, bawasan mo ang pagiging sensitive. Yung sensitibo mong ugali. Kasi diyan lumalabas yung anxiety mo, yung depression mo, pinapahirapan mo ang sarili mo. Alam mo, hindi rin kaya ng kaluluwa na makitang nagmamaktol ka, naghihirap ka, yung mabigat ang balikat mo, ayan o, lupaypay ka na dito, ayaw niya yung makita. Nakasimangot ka. Kahit, alam mo, kahit kaluluwa sila, letter G, wala rin yung pinagkaiba sa buhay na tao. Wala lang silang katawan. Actually, ako pag nag-astral projection ako, hihiwalay ako sa katawan ko. So, para na rin akong patay. At yun naman talaga tayo eh. Kaya kung ano yung nararamdaman mo bilang isang tao, buhay may katawang tao, pero may kaluluwa ka. Pero siya, wala na siyang wala na siyang katawan, may kaluluwa lang siya. Kung ano nararamdaman mo, nararamdaman din niya. At yun ang ayaw niya. Kaya nga sinasabi dito, maging flexible ka. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Palayain mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng laya, maging masaganang buhay. Hindi yung masagana sa pera. Kumbaga masagana yung excuse. Yan na naman. Ganyan talaga ako pagka so alamin mo sa sarili mo kung ano ba talaga ang iyong life purpose dito sa lupa. Alam mo, letter G, itong kaluluwang ito, palagi siyang nasa tabi mo. Kapag may problema ka, nag-iisip ka ng malalim, nagbubuntong hininga ka ng malalim, alam niya yun. Kasi nasa tabi mo siya eh. Kaya kapag nakita niya na masaya ka, nakakipagbiruan ka sa mga tao, masaya rin siya. Masaya rin tong kaluluwang ito. Pinapanood ka niya sa langit. Pero kapag umiiyak ka, nawawalan ka ng lakas, naliligaw ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, nawawala yung flexibility mo, may pinagdadaanan ka, nasa tabi mo siya, bumababa siya para i-comfort ka. Ang kaso, hindi mo nga lang siya nararamdaman. Baka may mga nakakita ka ng butterfly sa tabi-tabi dyan. Siya yun. Nagpaparamdam siya sa'yo. Ayan may butterfly dito. Nagpaparamdam siya. And then,
alam niya naman kasi yung pinagdadaanan mo, kaya nakikinig siya. Yung ano man ang iniisip mo sa loob ng isipan mo, naririnig niya yun. Kaya nga 'di ba may kasabihan tayo na hindi mo palang sinasabi, alam na. Kasi lalo ako, kahit yung kausap kong kliyente ko or kung sino man yung tao kahit sa supermarket, alam ko na yung iniisip na telepathy kasi ang nangyayari. Wala lang kayong alam kasi ako psychic medium. Nababasa kahit yung sanggol nakakausap ko. Akala niyo yung sanggol, baby? No, may kaluluwa yan. At yung kaluluwa niyan, kasi pure pa yan, hanggang mga 3 years old, pure. Pure na pure pa yung mga batang yan. Kaya nakakausap ko sila. At kung ano yung gusto nilang edad, yun ang gusto, yun ang boses nila. Kahit titingnan mo sa mata, yung katawang tao nila, baby. Uwa, uwa. Pero pag nagsalita yan, nako, yung iba dalaga, yung iba binata ang boses na parang, alam mo yung binatang parang nagbabago pa lang yung boses niya. Papunta lang from elementary to high school, di ba, nagbibinata. Mostly sa mga lalaki ganyan eh, nagbibinata, nag-iiba yung boses nila, di ba? Ganyan ang mga nakakausap ko sa mga batang sanggol, mga below 5, 4, 3 ang edad. So ngayon, iniisip mo pala, alam na ng kaluluwang ito. Nararamdaman niya, alam niya na yung mga lahat ng iniisip mo, sa loob ng isipan mo. Hindi mo siya naririnig, pero sinasabi niya sa'yo na, okay ka lang ba? Ganon. Sinasabi ng kaluluwa na maghunos dili ka, pakalmahin mo ang sarili mo, huminga ka ng malalim, at kalimutan mo na yung problema. Kasi kahit mag-isip ka na mag-isip, hindi matatapos yan. Kaya pakalmahin mo na lang ang sarili mo, bigyan mo ng laya. Actually, nakasulat nga yan sa Bible eh. Kaya hindi mo kailangan mag-alala sa ngayon, hindi mo kailangan magmumroblema sa bukas or kung ano ang kaganapan ng meron. Dahil yung problema bukas, problema yung bukas. Yung kaganapan ngayon, kaganapan ngayon. So, ganun din ang mga kaluluwa, ano? Kaya, sinasabi nito na pakalmahin mo ang sarili mo. Maaaring nung panahon na nabubuhay pa siya, yan ang palagi niyang sinasabi sa'yo. Gusto niyang sabihin sa'yo ngayon na huwag ka nang umiyak, huwag ka nang lumaban, hindi mo kailangan laging malakas, o hindi mo kailangan laging magbanat ng buto. Nagbabanat ka ng buto dito. Ayan. So, hindi mo kailangan palaging malakas. Okay lang na ipakita mo ang kahinaan mo at hindi mo kailangan palaging magbanat ng buto. Yan ang sinasabi niya. At alam mo no, letter G, alam ng kaluluwa na ikaw ay masipag at gagawin mo talaga ang lahat ng abot ng iyong makakaya. Pero ang nais ng kaluluwang ito, ikaw lang nakakaalam ano, kung ano yung inisip mo kung sino tong kaluluwang ito. Sabihin ko na lang kaluluwa ha. Sabihin ko nga kanina person sana eh. So, itong kaluluwang ito, bigyan mo rin ng preno yung sarili mo. Paminsan-minsan. Yan ang isa sa mensahe na gusto niyang malaman mo. I-pamper mo ang sarili mo. Kasi para sa kaluluwa, yung mga ginagawa mong pagbabanat ng buto, mga ginagawa mong abot sa makakaya mo, pinipilit mong abutin kung ano bang nais mong abutin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Yan ang gusto niya. Alam naman niya na makakaya mong abutin yung gusto mo. Pero nahihirapan ka na. Nakikita niya yun. Alam ng nakaluluwa na nahihirapan ka. Pero sinasabi niya, bakit mo kailangan pahirapan ang sarili mo para lang maabot mo kung ano man ang nais mong abutin. Ano? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Please lang, bigyan mo ng laya ang sarili mo. Ikaw rin ang sumasakal sa sarili mo. Yan ang sinasabi ng kaluluwang ito. Hindi kasi kaya ng kaluluwa na makita kang naghihirap. Ayaw niya. Alam ng kaluluwa na nagse-self-sacrifice ka. Kaya naman ang nais niya, tigilan mo na ang pagsasakripisyo mo sa sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Oo, alam niya na meron kang layunin, meron kang purpose na gusto mong maabot. Pero kung pinahihirapan mo naman ang sarili mo,
wala rin naman, di ba? So, kaya yun ang gusto niyang iparating sa iyo. So, ang gusto ng kaluluwang ito, no, tigilan mo na yung self-sacrifice na ginagawa mo. Instead, gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa iyo. Para sa kaluluwa, wala namang masama ang makisama ka sa mga tao, pamilya, at magbigay ng sukli, pero hindi kailangang pahirapan mo ang sarili mo para lang maabot mo yung kailangang abutin, at dahil sa pakikisama or dahil may kailangan kang tugunan. Alam ng namatay mo na mahal sa buhay, ano? Hindi niya gusto na mamuhay ka ng marangya. Ang tanging nais lang niya ang maging masaya ka sa ginagawa mo. At hindi mo kailangang paligiran ng material ang sarili mo. Gawin mo lang ang nagpapasaya sa iyo. Gusto niya masaya ka namumuhay. Hindi mo ba nararamdaman ng kaluluwang ito? Letter G. Itong taong ito, kaluluwang ito, na pumapaligid sa iyo. Kasi tingin ko, palagi itong nagpaparamdam sa iyo eh. Di ba nag-aano yung ilaw nyo, nag-flicker, or kung ano man, kasi marami yan sa mga kliyente ko eh. At alam mo ba, niyayakap ka nito eh, habang natutulog ka sa gabi. And then, alam niya kasi na flexible ka, marami kang ginagawang, kaya nga nagbabanat ka ng buto dito. So, kumbaga pinupuri ka niya eh. At habang umiiyak ka, sinasabi rin niya na, ayan, parang, nakakita mo ba to? Eto siya, tapos ikaw ito, itong baby na tiger. Sabi niya, parang pag umiiyak ka, shh, huwag ka na umiyak. Okay na, okay na. Okay ka lang? Hinihimas-himas niya yung katawan mo, yung likod mo. Pero malamang, hindi mo nararamdaman, or baka yung iba sa inyo nararamdaman nyo. Napapaiyak na lang kayo. Pero siya yun. Kung sino man itong inisip mo na pumanaw na mahal mo sa buhay. Ayan, ano. So, letter G, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na lang ang mag-validate. Pasensya na, ano. Basically talaga ganito, ano, nangyayari sa akin, nasasamid ako, at yung lungkot kasi nararamdaman ko talaga. Kaya, pasensya na ha. Okay, so kung letter G, kung gusto nyo ng ganitong klase kong serbisyo, kontakin nyo lang ako at magre-reply naman ako. Okay? Medyo matatagalan nga lang, syempre dahil mag-isa lang ako. Pag marami kayo nag-request, kailangan, syempre tutugunan ko kayo. Kaya medyo malilate yung reply ko, pero magre-reply talaga ako sa inyo. Okay? So, letter G, namaste po. Bye-bye. Okay, letter M, ito ang inyong mga baraha. So, ipikit mo ang inyong mata ha, letter M. And then, isipin mo kung sino yung mahal mo sa buhay na pumanaw na gusto mong makareceive ng mensahe. Ibibel ko ito. Okay. Pikit mo yung mga mata mo at tawagin mo kung sino man yun habang binabalasa ko ang ating baraha. Don't run from darkness. The how is in the now. Everything is a reflection. Everything is a reflection.
Oh, volcanoes, air, desert, air and desert. Marami siyang naging problema sa buhay niya 'no, itong taong ito na pumanaw, na mahal niya sa buhay, letter M. Marami siyang problema nung nabubuhay pa siya. Marami siyang pasanin, maraming pressure sa buhay ng taong ito. Marami siyang masasabi kong kalbaryo. Pero itong taong ito, mapagtiis. Mapagtiis ang taong ito. Para sa kanya, siya lang mag-isa. Naging malungkot din ang buhay niya. Dahil wala siyang kaantabay, parang lahat ng paghihirap, siya lahat ang umako. Para sa kanya, madilim ang kanyang naging karanasan dito sa lupa. Mag-isa lang siya, walang tumulong sa kanya, pero kinaya niya. Kinaya niya ang pagkakalbaryong ito. Kinaya niya ang lahat ng pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya, sa kabila ng marami siyang pressure, marami siyang kalbaryo, pinagtiisan niya yun, kinaya niya yun. Lahat inako niya. Dahil lang paniniwala niya, kailangan kong tiisin ito, kailangan kong gawin ito, dahil kung hindi ko gagawin ito, sino ang gagawa? Ganon siya. Para sa kanya, oo, ako lang mag-isa. Malungkot ang buhay ko. Pero para sa kaluluwang ito, no, malungkot ang buhay na tinahak niya. Nung oras na nawala siya, ang naramdaman ng kaluluwang ito, sobrang lungkot at hirap. Kasi kahit nasabihin mo ang naramdaman niya nung nabubuhay pa siya or ang kanyang buhay na tinahak ay puno ng kalbaryo, puno ng pressure, pero gusto pa niyang mabuhay. Kaya by the time lumabas na yung kaluluwa niya, sobrang lungkot. Nakaramdam siya ng parang hindi pa tapos ang buhay ko. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ka pa niyang makapiling. Gusto ka pa niyang makasama, or hindi ko alam kung gaano karami kayo. Gusto pa niya na makasama kayo, na mahal niya rin sa buhay. Gusto niya pa makasama ang mga tao. Gusto niya pang sari-sari ang mga nararamdaman niya. Lalo na kapag yung time na umalis na yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kasi ganyan ang mga kaluluwa, humihiwalay sa katawan talaga natin. Kaya itong kaluluwang ito, ayaw niya pang pumunta sa langit. Kahit na nakita niya na yung liwanag, ayaw niya pa. Dahil sa sobrang lungkot niya. Malungkot siya eh. Ayaw kanyang iiwan. Ayaw niya kayong iiwan. Ayaw niya pang humiwalay sa katawan niya at sa inyo. Ayaw niyang pumunta sa liwanag. Tanggap niya na marami siyang paghihirap na naranasan during ng buhay siya. Pero tanggap niya rin yun. Parang kaya niyang magtiis. Kaya nga ayaw niya pang humiwalay sa katawan niya. Kasi siguro matagal pa to bago na nakuha na ang tawag dito totally namatay. Matagal pa siguro sa ospital. Kasi ayaw niya pang humiwalay sa katawan niya. Malungkot siya sa kanyang paglisan. Pero naniniwala siya na kahit wala na siya, kayo, makakabangon kayo, o ikaw, kaya mong bumangon kahit wala siya. Naniniwala siya na makakayanan mo.
ang buhay mo na wala siya. Pero ang totoo niyan, ayaw niya pa. Yan ang iniisip niya nung bago siya namatay, bago siya pumunta sa langit. Ayaw niya. Kasi inisip niya, kung tutuloy na ako sa liwanag na 'to, ibig sabihin iiwanan ko silang lahat. Ako lang mag-isa ang mauuna doon. In that point, malungkot siya, eh. Parang ako lang mag-isang magta-travel dito, paano naman yung mga yun? So hindi niya namamalayan na mamamatay na siya, papunta na siya sa langit. Actually ganyan ang mga kaluluwa ano, nagugulat, eh, mamamatay na pala ako. Yung iba kasi ready, yung iba kasi kanya-kanya naman tayong ano diyan, yung iba kasi ready, yung iba naman ayaw katulad nito ayaw pa niya, hmm. So, dahil sa kaayawan niya hindi niya naiintindihan kung ano yung liwanag na yun. Tapos tinatanggap niya na kahit na nahirapan ako sa mundong ito, kahit na marami akong kalbaryo, kahit na ako lang mag-isa nagpalaki, nag-ano, okey lang sa kanya, magtitiis ako. Pero hindi niya alam na andito ang freedom niya. Kaya siguro nung by that time na umalis na ang kaluluwa niya, doon na siya nagkaroon ng nag-switch na yung mind niya na, ah, oo, sorry guys, sumasakit yung, teka lang. Sumasakit yung left breast ko. Yung iba sa inyo namatay ba na may cancer sa breast? Ah, may cancer sa suso, may problema sa dibdib, ano ba, I'm sorry, masakit ang inaano nila yung ugat ko sa ano, eh, sa bandang kilikili ko at sa bandang parang sa taas ng dibdib ko sa kaliwa ng ano ko. So, tingin ko gano'n ang nararamdaman ng kaluluwang ito. Nasa ospital siguro ito, tapos meron siyang sakit. Sumasakit kasi ang left breast ko, eh, dito sa kalagitnaan ng kilikili ko, in between ng kilikili, taas ng suso ba, sa dibdib, 'yan, dito sa parteng kaliwa ng aking kilikili. Kaya malamang ito ang nararamdaman ng taong ito, ng kaluluwang ito 'no, bago siya namatay at, malungkot siya nang umalis. Kaya pabalik-balik yung kaluluwa niya. Imbis na aalis na siya, babalik na naman siya sa katawan, aalis na siya kasi ayaw niyang iiwan. Ayaw niyang iwan ang katawan niya. Payag siya kahit na maghirap ulit siya, magtitiis siya. Ayaw niyang iwan kayo. Ayaw niyang iwan ka. Ganun pala ang ano nito. Kaya malungkot siya sa paglisan niya pero naniniwala siya na makakayanan niyo, na wala na siya. Kuha tayo ng ano. Sorry ha, inakyat ko na lang sa taas. Kuha lang tayo ng ano. Kuha tayo ng baraha. Ano ang mensahe ng pumanag? Ginawa niya pa. Deep inward journey. Rest, renew, recharge. What is has no bearing on what will be. May nahalo. Uy, may nahalo siya. Mountain. Atoms. Ang mensahe ng kaluluwa sa'yo, no? Alisin mo ang sobra
sobra-sobrang pag-aalala sa mga bagay-bagay. Mga bagay na wala pa namang nangyayari, nag-iisip ka na ng kung ano-ano. Tapos, mukhang ini-stress mo dito ang sarili mo. At yun ang ayaw ng person, I mean, ng kaluluwang ito, no? Kung ano yung mga pinapakinggan mo sa paligid mo, naririnig mo sa paligid, mga sinasabi ng mga tao, maaring dati pa habang buhay pa 'tong taong ito, itong kaluluwang ito, siguro nakakita niya na talaga yung pag-uugali mo. Kaya, yung mga naririnig mo sa mga paligid, mga sinasabi ng tao, tapos ang kinalalabasan, ikaw ang nag-aalala. Kaya ang nais ng kaluluwa na ito na itigil mo na yung ganyang pag-uugali mo. Alisin mo na 'yan. So sinasabi niya sa kaiisip mo, palagi ka na lang nakasimangot, yung iba sa inyo baka mataray, palaging nakakatakot ang face expression, nakakunot ang noo palagi siguro yung iba sa inyo. Kaya ang sinasabi ng kaluluwa letter M, kasi lahat hindi siya naka-smile. Sinasabi, smile naman diyan. Smile, smile. Yung kaluluwa na ito, no, mahal ka nito. At gusto niya, smiling face ka. Yung masayang ngiti mo, yun ang gusto niyang makita sa'yo. Kahit na wala na siya sa tabi mo, gusto niya nakasmile ka. Masaya siya pag nakakita niya na nakasmile ka. Kapag nagbibiro ka, at yun ang gusto niya yung ipanatili mo yung ganong klaseng pag-uugali mo. Kung dati kalug ka, maintain mo yan kahit na wala siya. Palagi kang mag-smile. Gusto niya kasi maging masaya ka. Makita kang masaya kahit na ikaw hindi mo siya nakakita. Siya nakakita ka niya. Kaya gusto niya na kahit na wala na siya sa piling mo, mamuhay ka nang naaayon sa nais mo. At bigyan mo ng laya ang sarili mo. Maging natural ka, ipakita mo sa kapaligiran mo ang natural mo, ang minimithi mo. Kasi alam ng kaluluwa na hindi ka magaling mag-express ng sarili mo. Kaya naman, ang hiling ng kaluluwa na ito, naway matuto kang kumbaga, self-expression. Sinasabi ng kaluluwa na ito na magaling kang makinig sa mga problema ng ibang tao. Kapag may humingi sa ng tulong, tumutulong ka. Pero pagdating sa sarili mo, hindi mo kayang tulungan ang sarili mo. Tapos, hindi ka rin marunong humingi ng tulong sa ibang tao. At alam na alam ng kaluluwang yan, Dala-dala niya yan, kilalang kilala ka niya. At hindi mo rin kayang ipakita ang tunay na damdamin mo at yung kasalukuyang nararamdaman mo. At yun ang gusto niya na baguhin mo. Kaya nag-aalala ang kaluluwang ito, Letter M. Kasi alam ng kaluluwa na hindi mo pinapakita sa ibang tao yung kahinaan mo. Kung titingnan mo, nasa bundok, mag-isa lang siya. So nilalayo mo ang sarili mo. Lalo na kapag may pinagdadaanan ka, sinosolo mo lang. At doon siya nag-aalala na tumutulong ka sa mga tao, pinapakinggan mo yung mga hinaing nila, pero yung hinaing mo, sinosolo mo. Tapos, kailangan mo ng tulong ng ibang tao, hindi mo naman sinasabi, hindi ka humihingi ng tulong. Lahat sinosolo mo. Lahat parang kinakaya mo lang mag-isa. Kasi sinasabi ng kaluluwang ito, hindi mo pinapakita yung kahinaan mo. Na meron kang kahinaan. At normal lang yan sa tao na may time na mahina. Lalo na yung iba sa inyo, pagdating siguro sa trabaho, kung meron kang, kapag may nakakataas sa'yo, hindi mo kayang pumalag, palagi ka na siguro sunod-sunuran.
Kaya ang mensahe sa'yo ng kaluluwa, hindi mo kailangang maging mahina. Bigyan mo lang ng laya ang sarili mo. Ilabas mo ang tunay na nararamdaman mo. Para sa kaluluwa, ikaw ay napapagod na sa pakikisama sa mga paligid, ng mga tao sa paligid mo. At yung wala ka ng ginagawa kundi mag-alala sa mga tao sa paligid mo. At doon naman nag-aalala sa'yo ang kaluluwang ito. Kasi hindi mo naman dapat gawin yan pero nag-aalala ka kasi nga na baka siguro may takot ka rin na maayawan ka ng mga tao. May mga negatibo kang pag-iisip para sa'yo siguro pakikisama yun, nakikisama ka lang, ganun. Pero ang kaluluwa, nakakita lahat ng paghihirap mo, lahat ng ginagawa mo sa everyday life mo. Ganun talaga yun, letter M. Kahit ako, pag nag-astral projection ako, makakita at makakita ako rin ng ginagawa mo. Ganun din ang mga kaluluwa. Wala lang silang katawan tao. Wala na silang babalikan. Ako meron. So, nakakita nila yung paghihirap mo at ang ugali mo. Kaya nga, nag-aalala ng husto ang kaluluwang ito. Ginagabayan ka nito sa bawat kilos mo. Pinapanood ka nito. Binibigyan ka nito ng malakas na intuition. Kaya alam mo, letter M, makakabuti na kahit hindi mo siya nakakausap, hindi mo siya naririnig, hindi mo siya nakakita, mag-alay ka kung may altar kayo, mag-alay ka ng pagkain, yung favorite niya, or kung wala naman, tubig, okay lang, magsindi ka ng kandila, at palagi mo siyang pasalamatan. Kasi, palagi kanyang, akala mo siguro yung mga intuition na pumapasok sa isipan mo, ikaw yung nag-iisip? No, hindi. Siya ang nagpapadala niyan sa'yo. Binibigyan ka niya ng malakas na intuition. Itinuturo niya sa'yo ang dapat mong gawin. Binibigyan ka niya ng lakas ng loob. Siya, kung merong time na parang akala mo ang tapang-tapang mo, ang lakas-lakas ng loob mo, galing sa kanya yon. Dito sa kaluluwang ito na pumanaw na mahal mo sa buhay. Kaya alayan mo siya, everyday kausapin mo siya kahit hindi mo nakakita, kahit ngayon ora mismo na ikaw nanonood ng video ito. Dahil siya na ang gabay mo ngayon. Palagi siyang nakangiti at pinapanood ka sa bawat kilos mo. Minsan natutuwa na lang siya sa itsura mo, pero ganun talaga yan, Kaya, hindi mo lang naririnig. Pero kung ano man ang kaganapan na meron ka sa everyday mo, kung malungkot ka, naiinis ka, masaya ka, ganun din siya. Lahat nararamdaman niya. Nadarama niya yun. Kasi mga kaluluwa, empath na eh. Empath na sila. Alam na nila. Kahit ako nga, hindi pa ako patay. Alam ko na empath din ako eh. Pag nag-astral ako, alam ko na rin. Alam mo palagi siya nagpaparamdam sa iyo sa tabi mo sa higaan mo Hindi mo ba alam yan? Hinihimas-himas ka nito. At ang nais ng kaluluwang ito, ibalik mo yung pagiging masayahin mo, kahit wala na siya sa tabi mo, yung para kang bata. Alam mo, ito lang sasabihin ko sa iyo, letter M. Ako, yung lola ko namatay. Actually, magkikwento lang ako para meron kayong idea. Yung lola ko namatay siya siguro mga age 20 years ago, magmula ngayon. Hindi kami close kasi taga Mindanao yun eh, kami taga Manila. Ngayon, so, during ng spiritual awakening ko, siya ang naging gabay ko. Kasi ang gabay natin, labas-pasok. Hindi mo alam kung kailan sila magiging gabay. And ngayon, hindi na siya ang gabay ko. Ang gabay ko ngayon is Ascendant Master na. Mataas na. Si Jesus Christ na ang gabay ko ngayon. Ngayon, itong lola ko, siya ang palagi ko nakakita kasi psychic medium ako. So may kakayahan ako makita ang mga kaluluwa kumpara sa inyo. Ngayon, ang communication namin telepathy. And nung etong lola ko nung namatay siya 90 years old. Pero nung nagpakita siya sa akin at the age siguro mga 40, magkasing edad lang kami. Pero automatically alam ko agad na lola ko siya. Malalaman at malalaman mo yun. At sila rin na magpapaalam sa iyo. Ngayon, so hindi ko alam yung pagkabata ng lola ko na 40 years old na gano'n, pero nakita ko siya sa third eye ko or sa spiritual eye ko. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, meron akong discernment, alam ko agad. Kasi ang universe ang magbibigay sa iyo ng impormasyon. At mataas ang vibration ko, mataas din ang vibration ng lola ko. Hindi siya sa dark, nasa liwanag na siya. Kaya pareho kami, nakakapag-communicate kami, malinaw.
So, ganun yan, ano. Kung ano yung gusto nilang edad na ipakita sa'yo, magpapakita sila. And kung may psychic abilities ka, kung meron kang third eye, kung malakas ang pakiramdam mo, meron kang sixth sense, mararamdaman at mararamdaman mo. Pero kahit wala, makakita mo pa rin sila dahil magpapalipad ng kung ano-anong mga insekto, mga butterfly, mga kung ano man, or kung ano man kinakatakutan nila, just like ng butiki, takot na takot sila dyan, yun ang gagamitin nila para mas memorable sa'yo yun. Pag nakakita ka ng butiki, ay, yung asawa ko, yung anak ko, takot sa butiki, kung sino man yung pumanaw na mahal mo sa buhay. Ano. So, isang palatandaan, nagbibigay sila sa inyo na present ako this moment. Ganon sila. Kaya, pasalamatan mo, kausapin mo kahit di mo nakakita. And then, kahit di araw ng patay, alayan mo ng tubig, pagkain, bulaklak. Hindi na kung ano-ano pa. Pasasalamat. Okay? Ganon na lang ang gawin mo. So, at ang isa pa na sinasabi ng kaluluwang ito, matuto kang i-express mo yung sarili mo. Yun ang sinasabi ng kaluluwang ito. Okay? So, letter M. Pasensya na ha, minob ko yung baraha mo dito. Kasi kanina, naghanap ako ng ano, tsaka may incoming call din. Kaya pasensya na. So, letter M, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling, sa tingin mo, may mensahe itong barahan to sa akin, okay lang yan. Ikaw na ang mag-validate. Walang problema yan. At kung gusto mo pang ulitin ito na panoorin, katulad ng sinasabi ko, before ka panoorin ito, stop mo muna yung video and then ipikit mo yung mata mo at kausapin mo. Yung gabay mo na siya ngayon eh. So, kausapin mo siya, naway magkaroon ka ng clarity kung sa tingin mo hindi pa klaro ito, kasi gagawa naman ng paraan ng mga kaluluwa, Kahit hindi ko sinabi, pagka ni-replay mo to, may additional. Pero pag pinanood mo sa susunod, wala na. Meron sila mga ganyang ginagawa. Dahil yung lola ko, ganyan din ang ginawa sa akin. Yung computer ko, hindi siya nakasarado, pero naka-open siya, pero shutdown ang power. Pero sila ang nag-open. Dun, 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 dun. Kaya, andyan ka pala. Ganun sila. Kaya kung ano, alam mo na kung ano yung pinaparamdam nila sa'yo, dapat maging aware ka doon. And then, i-welcome mo rin sila dahil hindi sila mga multo. Dahil pag nagpakita sa'yo ang multo at ang kung anumang kaluluwa, pareho din naman kasi ang presensya nila. Tatayuan ka talaga ng balahibo. Okay? So, ganun yun, ha? Okay? So, maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.